Count your blessings, name them, one by one. Bilangin mo daw yung mga pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. Huwag mong masyadong isipin yung dami ng problema mo. Ang isipin mo, mas marami yung pagpapala, mas maraming blessing, mas maraming ginawa ang Panginoon. Kung naniniwala kayo na hindi kayo pinabayaan ng Diyos, kung naniniwala kayo na pinagpala ng Panginoon ng 2023 nyo, pwede po ba natin palakpakan ng malakas ang Panginoon, yung may kasamang pagpupuri, yung mas malakas. May mga nagsasabing sa social media na yung 2023 daw, puro negative, puro pangit na pangyayari. Pero sa mga anak ng Diyos, kahit kailan po, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi po tayo kahit kailanman iniwan ng Panginoon. Kaya pwede nating sabihin, 2023, taon yan ng pagpapala. Taon yan ng tagumpay para sa mga anak po ng Diyos. Amen! Ang sabi po, magpasalamat ka dahil hindi ka kahit kailanman ginutom ng ating Panginoon. Sino po dito hindi ginutom ng Panginoon? Tingnan mo yung katabi mo. Kahit kailan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sabi po dyan, ang Diyos nagbibigay ng daily bread, pang-araw-araw na pagkain. No? Sino po dyan, 3 times a day pinapakain ng Panginoon? Taas ang kamay. Sino po dyan ang hindi lang 3 times a day, may merienda pa sa hapon? Kaya 4 times. At yung iba po, may merienda pa sa umaga. 5 times a day kumakain. At yung iba pa po, meron pa pong midnight snack sa gabi. Iba pa yung pakurot-kurot sa hapag pag nagluluto. No? Hindi tayo pinabayaan po ng Panginoon. Kung ikaw daw po ay may pagkain sa refrigerator, sino pong may refrigerator dito? May pagkain? Nako, bless ka. Pinagpala ka ng Diyos. Kung ikaw ay may pagkain sa refrigerator, mga damit na sinusuot, bubungan sa itaas. Sino pong may bubungang bahay? Nako, bless ka. At lugar na natutulugan. Ang sabi po dyan, ikaw ay mas mayaman kaysa sa 75% ng mga tao sa daigdig. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag mo isbulin yung sarili mo. No? Huwag mo masyadong i-magnify yung mga trials mo, yung mga problema mo, kundi ang sabi ng Biblia, magnify the Lord. Magnify His name. Si Lord dapat yung pinapupurihan mo. Ang sabi po dyan, ikaw ay mas mayaman kaysa sa 75% ng mga tao sa daigdig. Na po, kung ikaw ay may pera sa bangko, sino pong may pera sa bangko? Sa iyong wallet. Sino may pera sa wallet? Naku, bless ka, kapatid. At mga barya sa mga maliliit na lalagyan. Di ba sa bahay natin, nag-iipon tayo ng mga barya-barya? Na po, ang sabi po ng survey, ikaw ay isa sa mga 8% na mayayaman sa daigdig. Kapatid, kasama ka pala. Pakisabi nga sa katabi mo, big time ka. Big time ka, bless ka. Mabuti sa iyo ang Diyos. Magpasalamat ka. Dahil maraming tao ang walang makain, walang pera kahit 5 duling. Pero ikaw di ka pinabayaan ng Diyos. Hallelujah. Kung ikaw ay nagising ngayong umaga, sino pong nakatulog ng main big? Taas ang kamay. Blessing yan. Sino po yung hindi lang nakatulog, nagising pa? Dahil maraming hindi na nagigising. Kaya ang sabi dyan,
Kung ikaw ay nagising ngayong umaga na mas malamang ang kalusugan kaysa sa pagkakasakit. Alam niyo po, marami po ang may mga malalang sakit. Siguro may sakit ka, pero hindi talaga sobrang lala. Magpasalamat ka sa Diyos. Ang sabi diyan, ikaw ay higit na mapalad kaysa sa mahigit na 1,000,000 tao na hindi na mabubuhay sa susunod na 7 araw. Anong ibig sabihin yan? May mga tao po, critical na talaga. Talagang may taning na buhay. Salamat sa Diyos. Nagkakasakit tayo pero pinapagaling tayo ng Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, hahaba pa buhay mo. Oh, hahaba pa buhay mo. Hahaba pa. Alam nyo, narinig ko po sa isa pong mahusay na MC, yung pinuntahan namin na kasala ni Joshua Siagan, sabi ng MC, alam nyo, sikreto daw po ng mahabang buhay. Alam nyo, sikreto? Ang sabi po niya, may kasabihan daw po, yung taong nag-share ng blessing, yung taong mapagbigay, matagal daw po yan mahimlay. Kaya pakisabi sa katabi mo, mahabang buhay para sa iyo. Hahaba ang buhay mo. O kasi nag-share tayo ng blessing. No? Nabibless natin yung bawat isa through our prayers, through our support. Na-encourage natin yung bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung hindi mo pa nararanasan ang panganib ng digmaan, naranasan na ba natin yan? Hindi natin nararanasan yan. Malayo tayo doon sa digmaan. Ang sabi diyan, kung hindi mo pa nararanasan ang panganib ng digmaan, magpasalamat ka sa Diyos. Mabuti sa iyo, Diyos. Ang sabi pa po, kalungkutan ng pagkakabilanggo. May nabilanggo na po ba dito? Wala pa. Ang sabi po, paghihirap ng torture, di pa natin nararanasan yan. O kamandag ng pagkagutom. Ang sabi po diyan, ikaw ay nakakaangat sa 500 milyon na tao sa daigdig na nakakaranas niyan. Torture, matinding paghihirap. Bless ka, kapatid. May dahilan para magpasalamat ka sa Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, buksan mo isip mo. Buksan mo. Kung ikaw ay nakakadalo sa mga church meeting tulad nito, sobrang blessed ka. Na walang pagkatakot sa harassment, pag-aresto, torture o kamatayan, ikaw ay higit na mapalad kaysa sa 3 bilyong mga tao sa daigdig. Bakit po? Dahil, alam niyo po ba sa mundo, isa sa nakakaranas ng matinding persecution, Christians. Kaya blessed tayo. Malaya tayo nakaka-worship, malaya tayo nakakapagpuri, walang matinding persecution, walang nanguhuli sa atin, walang nananakit. No? Sa bagay nung araw po, nung nagpapasimula yung church, naranasan po natin yan, Brother Lito, naalala mo, may mga nagiinuman dyan sa kapitbahay. Nagkakantahan kami dito ng ibuhos mo. Ibuhos mo. Yung pagbuhos ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa kabila naman po, kumakanta ng basang-basa sa ulan. Tapos nagiinuman, binabato pa kami. Oh, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dinaan yan sa panalangin. Pinapunta namin si Brother Lito. Naalala mo nung Brad? Pinapunta namin si Brother Lito at nadaan naman sa pakiusap. Nadaan. Wala na tayong ganyang mga persecution. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Ang sabi pa po dyan, sino pong may magulang dito? Sino pong may magulang? Buhay pa magulang. Bless ka kung buhay pa nanay mo. Mapalad ka kapag buhay pa tatay mo. Anong sabi dyan? Kung
ang iyong mga magulang ay nabubuhay pa rin at nagsasama pa, bihira ang katulad mo. Pakisabi sa katabi mo, bihira katulad mo. Mapalad ka. Kaya, wag na wag niyo pong pasasamain yung loob ng nanay niyo o tatay niyo. Baka hindi na natin maranasan yung tinatawag na rewind. Wala nang rewind. Kaya grab the opportunity. Grab the opportunity. Hanggat buhay pa yung mama mo, hanggat buhay pa yung papa mo, pasayahin mo sila. Pasayahin mo sila. Amen. Baka wala ng second chance. Amen? Palakpakan nga muna natin ang ating mga magulang na nag-alaga sa atin, nag-aruga, nagsakripisyo. Hallelujah. Kung nagagawa mo pa ring itaas ang iyong kamay at ulo at ngumiti at tunay na maging mapagpasalamat, ikaw ay higit na mapalad dahil ang nakararami ay may kakayahan din, subalit kakaunti ang gumagawa ng gayon. Sino po nakakapagtaas pa ng kamay? Nakakapalakpak pa. Di ba? Nagagawa pa natin ito. Samantalang yung iba, hindi makapalakpak sa Diyos. Hindi makapagpuri sa Diyos. Ako po, katwiran ko po, kung yung ibang tao nga sumisigaw sa mga artista, pumapalakpak sa mga artista, mas magandang pumalakpak na at magpuri sa Diyos ng mga Diyos. Sa Hari ng mga Hari, palakpakan po natin ang Panginoon na nagpala sa atin, nagbiyaya po sa atin. Salamat sa Diyos. Actually po, lalo po tayong pagpapalain ng Diyos pag marunong tayong magpuri. Pag marunong tayong magpuri. Naalala niyo po yung may babaeng dalaga sa Biblia, sumasayaw siya sa hari. Ewan ko kung naalala niyo yun. Sumasayaw siya sa hari. Sa tuwa ng hari sa kanya, ang sabi sa kanya, anong request mo? Anong gusto mo? Sabi po nung dalaga gusto ko po yung ulo ng kaaway namin. Nasa plato. Binigay ulo ng kaaway, nasa plato. Alam niyo ibig sabihin nun? Every time na pumapalakpak tayo sa Hari ng mga hari, every time na nagpupuri tayo, sumasayaw tayo sa Hari ng mga hari, alam niyo ang Panginoon nagsasabi sa atin na, anong request mo? Anong request mo? Ibibigay ng Diyos yung request mo. Amen! Amen! Kung kinakailangan putulin yung gawa ng kaaway, puputulin niya yan. Puputulin niya yan. Kung kinakailangan buksan ng Panginoon yung durungawan ng langit at ibuhos sa iyo ang pagpapala, gagawin niya yan. Bakit? Kasi marunong kang umawit, magpuri, magtaas ng kamay, pumalakpak sa Hari ng mga hari. Pwede po ba natin palakpakan minsan pa ang Panginoon? Yung mas malakas, yung may kasamang pagpupuri sa kanyang pangalan. Hallelujah! Praise the Lord! Ano man ang request mo para sa taong darating 2024, it shall come to pass. Bibigay ni Lord yan. Amen. Pakisiko ngayon katabi mo, bibigay na yan. Baka ikaw na next year, ikaw na susunod na ikakasal. Hallelujah. Next year, baka ikaw na yan. Ikaw na, magkaka-baby ka na rin next year. Okay? Ano man yung hinihingi mo, ibibigay yan ni Lord. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah! Ang sabi pa po dyan, kung kaya mong humawak ng kamay ng iba, yakapin sila at tapikin sa kanilang balikat, ikaw ay mapalad dahil may kakayahan kang mag-alok ng healing touch. Sige nga,
Kung ka-close mo yung katabi mo, yakapin mo siya, hawakan mo siya, i-encourage mo siya, sabihin mo sa kanya, sasamahan ulit tayo ni Lord. Kinaya natin yung mga bagyo nung nakaraang taon, kakayanin natin ulit yan. Amen! Sinamahan tayo ng Panginoon nung nakaraang taon, sasamahan niya ulit tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Grabe yung presence ni Lord. Sige nga po, palakpak pa po para sa ating Panginoon. Para kay Lord yan, para kay Lord. Hindi sa tao, para sa Lord. Basahin po natin ang sabay-sabay, 1 Thessalonians 5:18. Lakasan po natin mula sa ating puso. 1, 2, 3, go. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano pong sabi ng salita ng Diyos? Lagi po tayong magpasalamat. Let us always be thankful. Huwag tayong mag-complain, huwag tayong mag-murmur, huwag tayong mag-isip ng masama sa sarili natin, sa Panginoong Diyos o sa sino man. Lagi po tayong magpasalamat. Sino po dito, yung kahit kaprasong bagay lang, madali kang maka-appreciate, yung lagi ka nagpapasalamat. Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Bumabata, blooming, hindi siya stress, hindi po siya, alam mo yun, parang hindi tumatanda kasi marunong magpasalamat. Ang tao pong laging nagpapasalamat, maganda aura niyan. Amen po? Hallelujah! Now, ang tanong po as we end, paano tayo magpapasalamat sa Panginoon? How to be grateful to God? Dapat po yung pagpapasalamat natin sa Diyos, nakikita ito. Dapat obvious. Dapat ini-express natin ito. Hindi pwede yung nakasimangot ka, tapos sinasabi mo na, ay, thankful naman ako eh. Hindi po ganon. Dapat, pag nagpapasalamat ka kay Lord, dapat ipapahayag mo yan. I-express mo. Parang pagmamahal. Ang pagmamahal, ipinapadama yan. Now, Philippians chapter 4, verse 4. Ang sabi diyan, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Basahin niyo po, ano pong sabi diyan? Kahit anong bigat ng problema mo, nababasa niyo po ba? Ugaliin mo lagi ang ngumiti pa rin. O ngiti naman po. Hindi yun para kang unggoy na lagi na lang nakasimangot. O ngiti naman. No po? Ayan. O diba, natawa ka na sa sinasabi ko. Sabi ng monkey. Magpasalamat tayo lagi sa Diyos. Ngumiti po tayo. Huwag na huwag pong papasok ang bagong taon na ikaw ay, alam mo yun, mukha kang Biyernes Santo. Hindi po ganon. Salubungin po natin ang bagong taon nang may kagalakan sa ating mga puso. May pagpupuri. Pwede po ba yun? Palakpakan natin si Lord, minsan pa. Tandaan po natin ang mga palakpak na yan, hindi sa tao, sa Diyos natin yan. Inaalay, binibigay. Yung malakas po na palakpak, malakas po pagpapala dyan. Amen! Minsan pa, malakas na palakpak para kay Lord. Woo! Sino pong may mga trials dito? Ang sabi po dyan, ano man yung trials mo, parang si Job, magpuri ka pa rin sa Panginoon. Praise Him in trials. Ganito ka nagpapasalamat sa Diyos. Ang pagpapasalamat sa Diyos, kahit may trials, may mga pagsubok, bagyo, nagpupuri ka pa rin. Job praised God even after all that happened to him. Si Job, makikita mo, kahit may mga bagyo, nagpapasalamat pa rin.
Sino po dito pag may problema, hindi na nag-church? Pag may problema, hindi na nakakaawit? Pag may trials, hindi na nakakapagtaas ng kamay para sa pagpupuri sa Diyos? Tandaan niyo po, isasabihin ko po, praise brings healing. Ang pagpupuri sa Diyos, nagbibigay ito ng kagalingan sa ating puso, sa ating isip, maging sa ating bulsa. Nagdadala yan ng pagpapala. Amen. Katulad po ni Job. Si Job, ang sabi ng Bible, ang dami niyang problema, ang dami niyang sakit. Pero nagpuri pa rin siya sa Diyos. Kahit nasasaktan siya, kahit nahihirapan siya, nagpuri pa rin siya. And look what happened. Sa kanyang pagpupuri, dumaloy po ang kagalingan. Amen. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang sumimangot. Magpuri ka sa Diyos. Dahil ang pagpupuri, nagdadala yan ng kagalingan. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Paano pa po tayo magpupuri? Acts 16:25-34 tells us, Paul and Silas were singing to God inside the prison. Si Paul at si Silas sa loob ng bilangguan, nagpupuri sila, umaawit sila sa Diyos. Minsan para tayong mga nasa bilangguan din, nasa bilangguan ng kalungkutan, nasa bilangguan ng anxiety, depression. Anumang bilangguan yung kinakalagyan mo ngayon, hindi ka man namin kilala. Sa lahat po ng inaabot ng tinig na ito. Ito pong preaching na ito, makakaabot ito kung saan-saan lugar. Pwede ba i-stretch nyo po yung kamay ninyo sa ating camera habang sinasabi natin ito, pinagpe-pray natin siya. Hallelujah. Anumang bilangguan ang kinalalagyan mo, kapatid, kaibigan. Nawalan ka ng nanay, namatayan ka ng mahal mo sa buhay, iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ka ng mga taong inaasahan mo na sasama sa'yo. Ngayon ay nasa bilangguan ka ngayon ng discouragement, loneliness, anger, bitterness. Ang church po dito sa Cavite ay nananalangin sa iyo na magpuri ka sa Panginoon and the Lord will heal you. The Lord will comfort you. The Lord is going to embrace you with His presence. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoon ay gumagalaw. Ang Panginoon ay kumikilos sa mga taong yan. Mahal po kayo ng Diyos. Paano pa po tayo magpupuri? In Luke chapter 19, isang paraan para magpasalamat sa Panginoon. Ang sabi diyan, may lalaki na nagngangalang Zacchaeus. Pakisabi po, Zacchaeus. Si Zacchaeus po, small but terrible. Maliit po na lalaki ito, pero ang laki ng puso niya para sa Diyos. Sino po malaki ang puso niya para sa Diyos? Para sa bayan, para sa pamilya. Praise God. Ano pong ginawa ni Zacchaeus dyan? Paano siya nagpasalamat? Ang sabi po dyan, bilang pasasalamat niya sa Diyos, bumawi siya sa kanyang mga pagkukulang. Bilang pasasalamat niya sa Diyos, bumawi siya sa mga tao. Binalikan niya yung mga tao. Alam niyo po, kung gusto niyo po magpasalamat sa Panginoon, huwag niyo pong kakalimutan yung mga tao na nag-alaga sa inyo. Yung mga tao po na nagsakripisyo ng buhay para sa inyo. Huwag niyo po silang kakalimutan. Unang-una po, parents. Yung inyo po mga magulang. Balikan niyo po sila. Bumawi po kayo bilang pasasalamat. Amen? Yung pong mga kaibigan ninyo, sino pong may mga kaibigan? Sino pong marami kaibigan? Maraming kaibigan. Marami po tayong kaibigan, pero iilan lang po yung kaibigan po natin na kasama natin sa panahon na bagsak po tayo. Sa panahon na parang walang kumakampi sa'yo. Sa panahon na kailangan mo ng panalangin, kailangan mo ng encouragement. Ngayon na pinalakas ka ng Diyos, tinayo ka ng Panginoon, balikan mo sila.
pasalamatan mo sila. I-encourage mo sila. Amen? Amen? Last, paano pa po tayo magpapasalamat sa Panginoon? Ang sabi po ni David sa Psalms 51:13, bilang pasasalamat niya sa Diyos, yung daw pong mga tao na makasalanan, dadalhin niya daw po sa Panginoon. Ano po nakikita niyo sa picture? Yan po ay picture ng mga tao na nahuhulog sa apoy ng impyerno. Gusto mo magpasalamat sa Panginoon? Huwag mong kakalimutan na life on earth is too short. Compare with eternity. Compare with second life. Huwag niyo po kakalimutan, maiksi lang ang buhay. At kung may mga tao na malapit sa iyo, na alam mo sa sarili mo, pag namatay sila, mahuhulog sila sa apoy ng impyerno. Bilang pasasalamat sa Diyos, gawin mo lahat ng pagkakataon. Gawin mo lahat ng makakaya mo na madala mo sila sa Panginoon. Pwede po ba natin i-promise yan, i-covenant yan, ngayong 2024, yung po mga tao na malapit sa atin, na alam natin na hindi pa ligtas. Alam natin na wala pa sila sa Panginoon. Gagawin natin lahat ng magagawa natin para madala natin sila kay Lord. Bilang pasasalamat natin sa Diyos, kasi pinatawad tayo ni Lord. Diligtas tayo ng Panginoon. Amen? Binago ni Lord buhay natin. Pinagpala tayo ni Lord. At may mga tao sa paligid natin na alam natin wala pang relasyon sa Panginoon. Alam natin na pag namatay po sila, mahuhulog po sila sa apoy ng impyerno at maghihirap sila doon. Hindi lang isang beses, kundi habang buhay. Pakisiko nga yung katabi mo, gawin natin lahat ng magagawa natin. Magtulong-tulong tayo, patawag natin si pastor, patawag natin mga kapatiran. Puntahan natin siya sa birthday niya. Puntahan natin siya sa panahon na may sakit siya. Pag-pray natin, encourage po natin. Pakisabi po, Amen. Bilang pasasalamat sa Panginoon, pakisabi ng malakas sa katabi mo, magpatuloy ka. Katulad ng ketongin na yan, sa Luke, sa Book of Luke, ang sabi doon, 10 ketongin pinagaling ng Panginoon. Ilan na nagbalik? Ilan na nagpatuloy? Ilan na nagpasalamat? Kasama tayo dyan. Pakisabi nga sa katabi mo, kasama tayo dyan. Kasama tayo sa nagpapatuloy. Kasama tayo sa nagpapatuloy bilang pasasalamat natin sa Diyos. Thank God for everything. Thank God for the sunshine. Thank God for the rain. Thank God for everything. Thank God for the joy. Thank God for pain. In everything, be thankful. Pastor, nasaktan na nga ako eh. Magpapasalamat pa rin ako sa Diyos? Yes. Pakisabi yes. Kasi nung nasaktan ka, lalo kang lumapit sa Panginoon. Lalo kang naging close sa Panginoon at naging close sa amin. Amen? Be thankful in everything. In everything. Sino pong nakapanood ng Rewind? Taas nga ang kamay na nakapanood ng Rewind. Oh, ang dami nakapanood, no? Kami po, hindi pa po nakakapanood niyan. Pero ang sabi po, pag nanood po kayo niyan, magbaon daw po kayo ng isang roll ng tissue. Mauubos talaga yung tissue. Matindi yan. Yung plot daw po ng story, normal naman sa napapanood natin, pero iba po ang dating niyan kasi mag-asawa yung gumanap, Dingdong Dantes, Marian Rivera. At about family kasi ang topic. Alam niyo naman pag pamilya, malapit yan sa puso ng mga Pilipino. Panoorin niyo po. Napakaganda niyan. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, based dyan sa story,
based doon sa narinig ko at napapanood kong mga video clippings, hindi po lahat mabibigyan ng second chance. Hindi po lahat mabibigyan ng rewind. Kaya gawin mo na ngayon. Pakisabi nga sa katabi mo, gawin mo na ngayon. Yung dapat mong gawin, gawin mo na. Hindi habang panahon kasama mo yung mga taong yan. Hindi habang panahon kasama mo sila. Darating ang panahon, mawawali yan sa'yo. Uuwi yan sa Panginoon. Pero bago sila umuwi sa Panginoon, ipadama natin yung pagmamahal natin sa kanila. Amen? Ipadama natin. At kasama po sa pagpapadama ng ating pagmamahal, yung madala natin sila sa Panginoon. Kung ayaw nila magpunta sa church, tayo, church, pupunta sa kanila. Pwede po ba yun? Kung ayaw nila sa McDonald's, sa Jollibee. Kung gusto nila sa Starbucks, pwede naman tayo doon. Mapag-pray lang natin sila. Ma-encourage lang natin sila. Meron nga po tayong kapatiran, yung kamag-anak niya may matinding depression. Sa video call lang po, nag-minister po tayo sa video call. Nakakatuwa yung effort ng kapatiran na hindi siya pumayag na mag-suffer yung kamag-anak niya sa depression. Nagpapagamot na ito. Nagpapadoktor na. Pero yung kapatiran natin talagang, pastor, hindi pwedeng hindi ito ma-reach out. Iko-connect ko po kayo, pastor. Paki-pray naman. Kausapin niyo po. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos ng panalangin ng miyembro ng pamilya, ng mga kapatiran, sa tulong din ng doktor, sa sama-samang panalangin, lumaya po sa depression yung taong yun. Purihin po ang Panginoon. Ang point lang, wag kang papayag na bubugbugin ng dyablo yung mga mahal mo sa buhay. Wag mong hayaan na bubugbugin sila. Ngayon 2024, gumawa ka ng paraan para yung Word of God, yung presence of God, yung pagmamahal ng Panginoon, may padama natin sa kanila. Amen? At doon naman po sa binigyan ng second chance, huwag mo yan sayangin. May mga tao po, mabait ang Diyos sa kanila, binigyan sila ng second chance. Second chance mo na yan. Second life mo na yan. Nakabangon ka ulit. Huwag kang makakalimot magpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong katapatan, na kahit kailan, hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan. Kaya, sa araw-araw, lagi kami magpapasalamat sa iyo. Sa araw-araw, Panginoon, lagi namin aawitan ang iyong pangalan. Lagi po namin iwiwika ang aming pagpupuri sa iyo. At sa mga tao, Panginoon, na nakasama po namin, sa mga taong nag-alaga sa amin, nag-aruga sa amin, sa mga tao na nakasama po namin, sa mga mabibigat na bagyo ng buhay, nais po namin silang makasama, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo. Nais po namin silang pagpalain. Nais po namin na ipahayag sa kanila ang pagpupuri namin sa iyo, O Diyos, sa kanila pong mga buhay. Maraming salamat sa aming mga magulang, sa mga nanay at tatay po namin na nagsakripisyo, nagbigay ng walang ine-expect na kapalit. Pagpalain mo ang aming mga magulang na hanggat buhay po sila, hayaan mong maipadama namin sa kanila, O Diyos, ang aming taus-pusong pagmamahal at pasasalamat. Hallelujah. At bilang pasasalamat namin sa iyo, Lord, nais po namin silang maakay at madala sa iyong paanan upang makasama namin sila sa iyong kaharian, O Diyos. Marami din pong salamat sa mga lingkod mo, Panginoon,
sa mga manggagawa mo na hindi tumitigil sa paglilingkod, hindi tumitigil, Panginoon, sa pananalangin para po sa amin. Pagpalain mo yung mga lingkod, O Diyos. Pagpalain mo yung mga manggagawa. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen and amen.